lalo na komplikado. Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami. Tutulungan ka naming maunawaan easily. Legales sa simpleng Tagalog. Para di ka na maguluhan, that's our goal. Sa Attorney Beno, klaro at bright. Learn the law, know your No right. and beyond, yeah. Come along, simpleng paliwanag sa bawat song. Mga batas di na confuse inside. Learn the law, know your rights. Low and beyond, so join the vibe. Legal talk in a chill style. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros, kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay hihimayin natin ang isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng ating politika. Marami na po kasing nagtatanong sa akin ang tungkol dito sa nangyayari sa politika sa ating bansa. Bakit sabay-sabay na lumalabas itong mga arrest warrant laban sa mga kaalyado, mga kapamilya, mga leader sa Senado at sa Kongreso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ang isang katanungang medyo komplikadong sagutin ay ang ito bang nangyayari na ito sa mga kaalyado, leaders at kamag-anak ng dating Pangulo ay isang well-planned strategy o nagkataon lamang. So yan po ang ating pong ipaliliwanag ngayon at tingnan natin kung talagang ito ay well-planned strategy on the part of the present administration. Upang maunawaan po natin ang sitwasyon, kailangan natin tingnan ang tatlong magkakasabay na kaganapan. Siyempre, unahin natin dito yung arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court laban po dito kay Bato de la Rosa at kay Senator Bongo. Nito kasing nakarang araw, nitong February 14, 2026, kinumpirma na ng ICC ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo bilang mga co-perpetrators sa investigasyon ng war on drugs. Sa mata po ng batas, ito po ang pagputol sa braso, o sa mata po ng marami, ito po ay isang pagputol sa braso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga kaalyado diyan sa Senado. Kasabay nito, inilabas ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim po ni Senator Ping Lacson yung kanyang Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomenda po ng pag-conduct ng preliminary investigation para sa mga kasong plunder at graft kay Jinggoy Estrada, kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. At ito po ay actually hindi naman to dati recommendation for preliminary investigation. Ito ay ang original recommendation nito ay to file the graft charges with the Office of the Sandigan Bayan. Ngayon, tingnan natin yung area ng pagbabalik ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Matapos pong ito ay ibasura ng Korte Suprema, Korte Suprema, yung unang impeachment complaint noong 2025 dahil sa one-year bar rule na technical sila dyan. Muling naghain ng tatlong bagong reklamo ang iba't ibang grupo noong nitong February 2, February 6 at February 9, 2026. So may tatlo pong nakabimbin na reklamong impeachment dyan sa Kongreso ngayon laban sa Vice Presidente. Ngayon, gawan po natin ng political analysis itong sitwasyon na to, itong nangyayari sa politika sa ating bansa. Bilang mga observers sa politika dito sa ating bansa,
Alam natin na sa high-stakes politics ang salitang nagkataon ay bihirang totoo. Ito po ang ibibigay natin sa inyong pagsusuri ayon sa ating kaalaman, ayon po sa ating naging karanasan sa politika, sa pagtatrabaho sa mga politiko itong nakaraang mga taon. Maraming eksperto ang naniniwala na ito ay isang master plan upang alisin ang lahat ng legal at political hindrance sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit? No, yan ang katanungan na susunod. Bakit? Gawa natin ng Senate math, no? Para makonvict ang isang vice presidente, kailangan ng 16 na boto o yung 2/3 votes sa Senado. Pag kulang ka ng 16 na boto, hindi mo kayang ipa-impeach ng vice presidente o kahit sino mang impeachable official. Kung yung mga senador na katulad ni Escudero, Estrada at Villanueva ay may nakabiting kaso ng graft, hihina po yung kanilang loob na salungatin, no? Itong impeachment complaint, no, laban kay Vice President Sara Duterte, o mahihirapan silang kontrahin ang kasalukuyang administrasyon. Sila po ay nagiging hostages actually ng kanilang sariling mga kaso. Sino ba naman ang lalaban sa administrasyon at sino naman ang kukontra dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte kung ikaw ay tinambakan ng katakot-takot na kaso sa ombudsman at pati na din yung mga senador na may kaso sa International Criminal Court. Sa pagpasok po ng ICC laban kina Bato at Bongo, nawawalan ng mga tagapagtanggol ang mga Duterte diyan sa Senado. At maging diyan sa Kongreso, hihina ang puwersa niyan. Kapag napagtuloy ang pag-usad ng kaso sa ICC, kapag natuloy ang mga kaso na isampa sa Sandigan Bayan laban sa mga senador na aking nabanggit kanina. Ngayon, madaming nagtatanong, coincidence ba to? Ang panig naman ng administrasyon ay nagsasabing ito ay bunga lamang ng trabaho ng mga institusyon. Alam niyo po, sabi ng iba, ang ICC ay may sariling timeline na labas sa kontrol ng Malacanang. Ang flood control naman na iskandal ay bunga ng investigasyon ng COA, ng Commission on Audit at ng Blue Ribbon Committee na matagal na po yan tumatakbo. Okay? So, ano naman ang epekto nito doon sa impeachment complaint, no, laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Okay, so dahil sa mga reklamong graft, no, laban sa mga leader ng Senado at yung banta ng ICC sa mga Duterte loyalists, nagkakaroon po ng power vacuum. Kapag humina ang Senado bilang isang independent institution, mas madaling maipasa ang anumang naisin ng Kamara. Yan po ang mangyayari dyan. At kapag, yun nga, sabi ko kanina, kapag talagang matuloy yung paglalabas ng arrest warrant laban kina Bato at Bongo at pag-aresto dito kina dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre, ay hihina ang puwersa ng mga Duterte loyalists, mga leaders nila sa Senado, sa Kongreso, at pati yang sina Vice President Sara Duterte ay for sure mababawasan ng mga loyalista niya. Siyempre matatakot yan diba? At siyempre kung ikaw ba naman ay isang vice presidente at naharap sa kaso o reklamong impeachment, nalaman ng mga kaalyado mo, kamag-anak at mga leaders, hihina ang puwersa mo dahil may nakaambang pagpapatalsik sa iyo sa kasalukuyan mong pwesto. Okay. Ang tanong kung ito ba ay plano talaga o pagkakataon lamang, no? Plano ba to o pagkakataon?
Maaring hindi natin masagot ngayon to ng may buong katiyakan. Sa ngayon, no? Ngunit isa ang malinaw. Ang hustisya hindi dapat ginagamit na sandata para sa political na interes. Kung ang mga kaso laban sa mga senador ay totoo, nararapat lang po na sila po ay managot at maparusahan, no? Sa ilalim ng ating batas. Ngunit kung ang mga kasong ito ay nilabas upang paamuhin ng Senado para sa layuning mapatalsik ang kasalukuyang vice-presidente o yung isang kalaban sa politika, ang ating pong demokrasya ay nasa panganib. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay wala sa kung gaano kabilis nating mapatahimik ang ating mga kritiko, kundi sa kung gaano natin nire-respeto ang check and balance. Yan po ay importanteng doktrina sa ilalim po ng ating pamahalaan. Sa chessboard ng politika, ang mga pawn or pyesa ay maaaring isakripisyo. Ngunit huwag nating hayaang ang sakripisyo ay ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon. So, yan po ang ating analysis at paliwanag tungkol dito sa kasalukuyang nangyayaring mga gusot sa ating gobyerno, sa ating politika. Kayo po, ano po ang hinala ninyo? Ito ba ay nagkataon lamang o this is a well-planned political strategy? Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.